Welcome back sa aking YouTube channel, Jeremy's TV, Manila. Anyway guys, wala na pong bayad to, libre lang. Kunin mo naman sa kapwa mo. Alright? Thank you very much po. So, ang topic natin ngayon for today's reflection, wala bang direksyon ang buhay mo? Nawawalan ka na ba ng gana? Kung ano nga ba ang dapat mong gawin? Usually kasi, di ba, pagka natatapos ang taon at papasok ang bagong taon, marami sa atin ng positive, di ba? Ang tinitignan na yung mga bagay na hindi nagawa. Yung matatapos na taon ay gustong gawin sa susunod na taon ng pagpasok ng kagaya ngayong 2025. Di ba? Pero may mga tao naman talagang nawawalan ng pag-asa na tila ba ay pinanghihinaan ng loob at umabot pa sa puntong nagiging tambay na lang, hindi na nakakatulong sa pamilya, nagiging pabigat pa sa magulang. So marami pong ganyan, di ba? Dahil tinamad na nga sa kanilang naranasan, halimbawa sa trabaho, hindi tumataas ang sweldo, di ba? O kaya naman dismayado ka sa naging relasyon ng boyfriend mo, asawa mo, o sino mga kapamilya mo. So, paano nga ba makaka-recover o makakapagsimula sa pagkakataon na ikaw ay talagang tinamad na? Kasi, di ba, sayang naman ang panahon kung wala kang gagawin. Sayang naman ang energy mo na kung saan ay binigay ng Diyos at nilalagay mo lang sa hindi tamang paggamit. Di ba? So, paano nga ba sisimulan itong taon na to para bumalik, di ba? Yung pagkaganado mo sa iyong buhay. So, kung gusto mong bumalik yan, unang-una, dapat magiging tama ang pananaw mo sa buhay mo. Hindi pwedeng tatamad-tamad, di ba? Lalo na kung pamilyado ka na. Kailangan mo talagang magsipag dahil maraming umaasa sa iyo, di ba? So, ibig sabihin, kung bibigyan mo ng importansya o kahalagahan ang buhay na binigay ng Diyos sa iyo, meron kang purpose dito sa mundong nito. Hindi ka lang basta humihinga, di ba? Hindi ka lang basta lumitaw dito sa mundo nang ganyan lang ang mangyayari sa iyo. Hindi. Tumayo ka, di ba? Simulan mo ang mga bagay na dapat mong gawin. Pero unang-una, maniwala ka muna na ang Diyos ay may purpose talaga sa buhay mo. Kumbaga, gagawin mong mahalaga at huwag mong pabayaan masira ito at hindi magamit sa tamang buhay mo. So, at pinaka-importante rin na buhay ka pa, kailangan mong tapusin ang mission mo. Diba? Magsimula ka sa mga maliliit na bagay. Halimbawa, talagang hindi ka nakapagtrabaho, tinamad ka na, di ba? Umpisahan mo sa bahay nyo. Maglinis ka muna, di ba? Tumulong ka sa mga gawaing bahay. At dyan mo simulan lang. At kung papasok ka na naman sa trabaho, kahit na maliit muna ang sweldo, okay lang, di ba? Marami kasi ang naghahanap ng trabaho. Pag binigyan mo ng trabaho, nagre-reklamo ka agad sa sweldo. Gusto nila malaki kagad ng sweldo, kaya ang gagawin nila, di ba? Gagawa sila ng hindi maganda sa kanilang pinasukan sa trabaho. Pwedeng magnakaw sila, di ba? Mandaya sila. Walang magtitiwala sa iyo kung gano'n ang iyong gagawin. Kaya kung hahanap ka ng trabaho, sikapin mong ito ay magampanan mo ng mabuti. Kaya ang sabi sa Lucas chapter 16 verse 10, ang mapagkakatiwalaan sa maliit na bagay ay mapagkakatiwalaan din sa malaking bagay. Ang mandaraya sa maliit na bagay ay mandaraya din sa malaking bagay. So, yung kailangan mong simulan, hindi na importante kung maliit yan o malaki. Importante ay mapagkakatiwalaan ka, di ba? Ng magiging
employer mo. Kahit maliit lang ang sahod mo, ginagawa mo ng tama ang trabaho mo, di ba? Pumapasok ka ng maaga, hindi ka nagpapalit, hindi ka laging absent, wala ka masyadong reklamo, tuloy lang ang trabaho, malamang ay pwede kang i-promote, makita ng boss mo na deserving mo na ma-promote at tumaas ang iyong sahod o bibigyan ka pa ng mga ibang benefits ng amo mo. Kaya yan po ang ating lagay sa ating puso't isipan. Ano man ang ating ginagawa, di ba? Kailangan ay maging mapagkakatiwalaan tayo. Kaya malaking challenges po yan sa atin, di ba? Marami rin guilty na kung minsan ay hindi natin nagagampanan. Kaya sa kapatid natin ngayon, nanonood sa aking vlog, na may problema sa pamilya, sa financial, at problema rin sa karamdaman. Sabayin mo ako sa napakasimpleng dasal. Ako kayo maniwala at magtiwala sa ating Panginoong Yesus ay tsak yun, ipagkakalob sa iyo sa tamang panahon. So tayo manalangin, Lord, bless niyo po ang kapatid namin nanonood sa aking vlog na malubhanan po ang karamdaman. Stage 4 cancer na, Lord. Tinaningan na rin po ang kanyang buhay. Ipuin niyo po ang inyong mapagpagaling na kamay. Haplusin niyo po, tanggalin niyo po ang kanyang karamdaman. Ganon din po sa mga nanonood sa oras na ito. Ipuin niyo po ang kanilang karamdaman. Alam naman po namin ang mga posible sa iyo kung iyong loloobin. At sa pamilyang nasira, nagkawatak-watak dahil sa hindi magkakaunawaan, dahil sa taas ng pride, at dahil sa mga hindi pagkakaintindihan ng bawat isang membro sa kanilang pamilya. Ipuin niyo po ang kanilang puso, maging mapagkumbaba, mapagpatawad, at pagbigis-bigisin niyo po muli ang kanilang nasirang pamilya. Ganon din po sa financial loan na kailangan po namin lahat. Lalo na po yung kapatid namin walang-wala. Ultimo pambili ng 1 kilo ng bigas. Nahanap pa Lord kung paano nila itatawid ang kanilang pamilya. Bless niyo po ang aming hanap buhay para sa aming pamilya. At patawarin niyo po kami sa aming mga kahinahan at kasalanan. Ang lahat ng ito hiniling namin sa matamis na pangalan natin, Panginoong Jesus. Amen and amen. To God all be the glory. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Diyos, Espiritu Santo. Amen. Thank you very much po.